Bago tayo magsimula sa content natin para sa ngayong araw na to, alam ko matagal na ninyong inaantay etong content natin na to. Pero anyway, salamat nga pala sa mga nag-a-avail ng one-time payment natin. At kung napanood nyo yung vlog ko kahapon, yung tungkol sa PrintPub, lahat ng mga nag-avail sa akin ng one-time payment, ma-access nyo yung PrintPub dun sa ating cloud server. And kung gusto nyo rin naman magkaroon ng access sa cloud server natin, i-message nyo lang ako sa ating Facebook page. At simulan na natin yung content natin. Tama kayo mga tropa, ang magiging content natin ay tungkol sa paggawa ng calendar. And dito ituturo ko sa inyo step by step kung ano yung mga materials na gagamitin. At syempre, unang-una kakailangan ninyo ng template. Kung wala naman kayong template, maghanap na lang kayo dyan online. May mga nagbibigay naman ng mga template, calendar free. Pero kung gusto nyo mag-avail sa akin or kung wala kayong mahanap na template, i-message nyo lang ako sa ating Facebook page. At sobrang affordable lang naman ng mga template kung ano yung meron tayo. Eto nga mga tropa, nakikita ninyo dito, kailangan natin ng template ng calendar at eto yung pinaka setup niya, kakailanganin natin ng long bond paper. At eto na nga yung mga materials na kailangan natin sa paggawa ng calendar. Kailangan natin ng 70 GSM na bond paper. Pero nasa sa inyo kung ano yung gagamitin yung materials, kung mas makapal or yung mga 100 GSM. Pero kailangan syempre sa pagpe-presyo ninyo idadagdag nyo kung ano yung mga materials na ginagamit nyo. Kung mahal yung materials, syempre magtaas ka ng presyo at huwag kang gagaya sa mga presyuhan na nakikita mo sa online. Pwede kayong gumamit dito ng A4, long, short, pero syempre kailangan kung ano yung template na sukat, ganun din yung gagamitin nyo na bond paper. Dahil nga sa vlog natin, kailangan natin dito ng long bond paper at syempre kailangan natin ng calendar clipping machine. Medyo pricey siya sa totoo lang, pero madali lang din naman gumawa neto kung medyo marunong kayong alam nyo na, mag-welding or kung merong manufacturing or fabrication dyan sa inyong mga lugar, magpagawa na lang kayo, baka mas makatipid pa kayo dahil sobrang dali lang naman ng ginagawa dito, malalaman nyo naman yan. So ako mga tropa, eto yung ginagamit ko, yung clipping machine na to hanggang A3 size kasi minsan may mga customer ako na hanggang A3 size pero bihira na rin akong tumatanggap. Again, nasa sa inyo kung bibili kayo neto dahil ituturo ko kung ano yung mga alternative kasi dati wala naman ako nyan. At eto yung pinakamahalaga, meron kayo neto at least yung 8.5 yung sukat. Ito yung tinatawag na metal slide clip or ito yung nagki-clip dun sa mga bond paper natin. Ito tip ko sa inyo mga tropa ko, bibili kayo neto kapag ka around June or July kasi medyo mura pa to. Kapag ka tipong pa December na, kagaya ngayon, October na, medyo nagmamahal yung presyo neto at nagkakaubusan talaga. Hindi nyo nakakailanganin ng mga mahahaba kagaya neto 11 inches, 12 inches. Gagamitin nyo lang yung mga mahahaba na yan kung meron kayong mga printer or kung nakakapag-avail kayo sa mga ibang printer shop na mga alam nyo na kung saan kayo magpapaprint na merong mahabang printer or yung mga kagaya ng mga A3 size, diba? Dahil 8.5 lang yung gagamitin natin, usually mga bond paper lang yan, short A4 yung long, diba? And kakailanganin naman din natin dito ng duct tape. At eto naman yung another method ng paggawa ng calendar. Kailangan natin ng duct tape. At next, kailangan din natin ng eyelet puncher at syempre kailangan natin ng pinaka-eyelet. Ano yung eyelet puncher? Ito yan mga tropa. At yung eyelet na tinatawag, ito yung kulay dilaw. So mamaya malalaman nyo yan kapag magmamanual na tayo or kung magka-craft na tayo. And syempre kakailanganin dito natin ng pinaka-stapler kung wala kayong clipping machine. Neto kagaya nyan, di ba? So marami tayong method na gagawin, siguro mga 3 method. Kasi dati ganun lang talaga yung ginagawa ko. Pwede rin kayong gumamit ng martilyo. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Gagawa tayo nyan. At next na natin yung pagle-layout dahil nalaman nyo na yung mga materials na kakailanganin natin. Unang-una talaga ito yung pinaka-importante, yung layout. So sa Canva na lang tayo magsasample para madali. Pero kung mag-a-avail kayo sa akin, meron tayong mga Photoshop available yan na naka-format ng Photoshop. Ito muna sa Canva para madali lang. So uunahin ninyo dito yung paggawa ninyo nung kung ano yung ilalagay nyo dito na advertisement. So ito yung tinatawag nga na commercial calendar kasi napakaganda nito to advertise your business or pang giveaway or to promote your business
business, di ba usually nakakatanggap tayo nito sa mga hardware, sa mga bakery, yan yung mga usual na nag-aabil sa atin yan, and so on kung ano pang mga tindahan. And dahil syempre meron tayong printing shop, and kahit papano yung mga kapitbahay natin, pwede natin silang bigyan, gagawa na rin ako. So para malaman nyo na din, eto yung pinaka setup niya. Pero syempre kung nag-aabil kayo ng mga template kung saan i-double check nyo pa rin yung mga holidays na nakalagay dito. Kasi mamaya magkaroon kayo ng customer na bulk order, sabihin na natin na 500, mamaya mali yung mga detail dito, mali kung kailan yung pinaka-holiday na yon. Paano nyo ba siya i-check? Imamanual nyo, tsatsagain nyo kung ano yung na-avail ninyo. Huwag din kayong masyadong umasa dun sa pinaka-template nyo. Lagi nyo siyang i-double check kasi yung mga graphic artist natin, hindi naman perfecto yan mga tropa. So paano nyo siya i-double check? I-manual nyo talaga siya. Tapos pupunta kayo dito sa tidetime.org. Dito kayo mag-check ng mga holidays, or kung tama ba yung petsa, kung yung number 1 or I mean yung day 1, kung Monday ba yon or Tuesday ba yon. Kagaya neto, January 1, lalabas siya ng Thursday. Tignan natin kung Thursday. Ayan, kagaya nyan. I-double check nyo lang dito, and dito sa tidetime.org, makikita nyo rin dito yung low tide and high tide. Dito nag-check, or eto yung isa sa mga website kung saan ginagamit para maagawa din ng calendar template. Kung masipag kayo, syempre gumawa na lang kayo ng pwede nyo pang ibenta yon, yung pinaka-template. Pero kung syempre nagmamadali kayo, pwede kayong mag-avail neto. It's either sa akin or kung sa iba, or may mga pre kayong makukuha, nasa sa inyo yan mga tropa, diskarte nyo yan. And eto na nga, simulan na natin yung paggawa ng template natin, kung ano yung ilalagay natin dito. And syempre kapag may mga customer kayo, ayun yung uunahin ninyong kukunin sa kanila. Pero syempre tatanungin nyo pa pala muna sila kung ano yung gusto nila, kung short or long or A4, 'di ba? Dahil long yung gagawin natin, simulan na natin 'to. Kukunin ninyo mga tropa yung pinakasukat kung saan nyo ilalagay yung pinaka i-advertise ninyo. Syempre kukunin nyo yung logo or kung ano yung company logo ng customer ninyo. Tignan natin kung ano yung sukat ng box na 'to. Click nyo yung position and makikita nyo dito 7.64 by 311. Gagawa tayo ng design kung ano yung ilalagay natin dito. Sa Canva, napakadali lang. Pupunta lang muna tayo sa pinaka-home. Nag-open lang ako ng another tab. I-click ko lang yung Create Design. And click na natin itong Customize Size. Babaguhin lang natin to into inches. So, tandaan nyo lang kung ano yung pinakasukat nung pinaka-design. 7.64 by 311. Kung hindi tayo nagkakamali, double check natin, click nyo yung position, makikita nyo dito, ayan, eto yung pinakasukat nya. So gagawa na tayo na ito, create design, and syempre i-upload ninyo dito yung pinaka logo ng customer ninyo. So halimbawa, ito yung logo ko, or ito yung logo ng customer ninyo, paste nyo lang yan dito. So lalagyan nyo lang ng background kung ano yung diskarte ninyo. Ako ang gagawin ko, kung ano yung pinakakulay neto nung background nung bilog, ayun na yung magiging background niya lahat. So i-remove background ko lang to, check natin kung ano yung mangyayari. Ayan, so halimbawa eto na yung pinaka-logo ng customer nyo. Kayo na yung bahala kung gaano kayo ka-artistic sa pagle-layout. Tsaka yung mga ganito, ipi-pre-layout nyo siya, dapat meron kayong minimum order. Halimbawa 15 peraso, pero kung isa lang yung pinaka i-order sa'yo, singilin nyo sila ng around 100 pesos or nasa sa inyo. Basta minimum 100 pesos yung pagsingil sa paggawa ng design. Huwag nyo silang ililibre kung isa lang yung ipapagawa. Pero kung 15 pieces, 20 pieces, i-free nyo na yan mga tropa, napakadali lang naman yan. Kagaya na ito. So, ikiklik ko lang yung pinaka background nya, kokopyahin ko lang yung pinaka kulay na itong bilog, kukunin ko tong pick tool para maging parehas niya yung background. So ayan, parehas na niya. So ganito lang usually yung mga kadalasan na design. Ilalagay mo to sa gilid, yung pinaka-logo ng customer mo. So next natin na gagawin, maglalagay tayo ng pinakapangalan ng shop or kung ano yung pangalan ng customer na shop nila. Click natin yung text, tapos add lang natin dito, lalabas na to. So halimbawa, Site TV, stickers. So, pili lang kayo ng pinaka-font kung ano yung trip nyo na font dito, pero susubukan ko na eto na lang. Para bold na bold or napakalinaw. So, naka-bold din siya. So, papalakihin ko lang ng konti, tapos imumove ko dito banda. Kung okay na sa inyo yung ganyang kalaki,
di magstay na kayo ng ganyan. Tapos babaguhin ko lang yung kulay niya, gagawin ko siyang kulay red. Nasa sa inyo kung okay na yan or kung hindi okay sa inyo, ulitin nyo na lang or kung ano yung trip nyo na kulay. And siguro para sa akin, pwede na siguro to and lagyan nyo ng effects. Nasa sa inyo kung ano yung ilalagay nyo na effects dyan, 'di ba? So laro-laruin lang natin ng konti. Ayan, so para sa akin okay na to. Next natin na ilalagay yung address. So nakita nyo naman, dodoblehin nyo lang, click nyo to, tapos pindutin nyo yung alt, diinan nyo yung alt, tapos i-drag nyo lang dito, papaliitin nyo naman to, gagawin nyo siyang block. So ilalagay nyo dito yung address. Sabihin na natin na ano ba dito, Rizal Street, Pagsanhan, Laguna. Ayan, so stretch nyo lang siya. Kung medyo malaki, pwede nyo siyang paliitin, i-drag nyo lang ng ganyan. Diskartehan nyo na lang mga tropa. And next natin, yung contact number naman. Contact number. So lagay nyo lang yung number nyo, 0906-5753-412. So next naman natin na ilalagay dito, nasa sa inyo na kung anong trip ninyo. So ilalagay ko dito, digital print shop. Ayan. Diskartehan nyo na lang yan mga tropa, nasa sa inyo na yan. And syempre dito, ilalagay natin yung Facebook page natin, Sai TV, Print, and Cut. Lagay natin sa gilid. Tapos syempre hanap tayo ng elements na Facebook. Ayan, may nakita tayo na design. Drag lang natin dito. Ayan, so para sa akin okay na to, pero kung sa inyo hindi pa, ayusin nyo na lang yung pagdidesign, no? Kasi para hindi na tayo tumagal. Ganyan lang usually. Or kung gusto ninyo, ilagay nyo lahat ng services na meron kayo dyan sa inyong mga printing shop. Siguro to, lalagyan pa natin ng mga konting effects para medyo hindi siya yung tipong normal lang. Ayan, lagyan natin ng konting ganyan. 90. Ayan. So, okay na to. Gagawin natin, ida-download na natin siya. Click nyo lang yung share, tapos download, and click nyo tong download. Tapos ida-drag natin siya dun sa pinaka-design natin na calendar. Balik lang kayo dun sa calendar. Eto, close nyo na to. Ayan, punta na kayo dito. Tapos yung dinownload nyo, upload nyo lang ulit dito. So eto na, 'di ba? Nakita nyo? Ida-drag natin siya dito para ma-print na natin. So lahat yan lalagyan natin. Eto nga palang design natin 2 months sa isang pinaka-bond paper. So lagyan nyo lang din tong isa. Click nyo yung upload. Ayan, lagay nyo to. Ayan. And next natin, eto. Eto pang isa. And eto pang isa. And eto na yung pinaka-last. Ayan, may mga nakalagay na. Kung hindi kayo satisfied, i-move nyo pa. Nasa sa inyo yan, diskarte na ninyo. Pero okay na yan para sa akin dahil testing lang naman natin to. 'Di ba? Okay na yan. Double check nyo lang kung okay na yan. Kung gusto nyo baguhin yung background, baguhin nyo doon sa pinaka-design nyo pa lang. Pero kung okay na to, ayan o, ganyan lang yung pinaka-format nya. Ayan, 'di ba? Simple lang. Double check nyo ng maigi. So next natin, ida-download natin to as PDF file. Nakita nyo naman, click nyo lang yung share, tapos download. Eto, papalitan nyo tong file type. Baguhin nyo siya into PDF print. And dito, nasa sa inyo kung gusto nyo na naka-CMYK. Ako, gagawin ko naka-CMYK siya. Kaso kailangan dito ay naka-Canva Pro kayo dito. Ayan o, may naka-corona. Hindi kayo makakapag-submit or hindi kayo makakapag-download ng CMYK kung kayo ay hindi naka-Canva Pro. Pero pwede rin naman, i-RGB nyo na lang, okay na yan. Pero ako, eto na lang yung gagamitin ko. So, download natin yan. Antayin lang natin na mag-loading. Ayan. Sa mga gustong mag-avail ng mga template ha, message nyo lang ako sa ating Facebook page. Sobrang affordable lang naman ng template natin na to, promise. Pero syempre kung ayaw nyo naman na gumastos, may mga free naman kayo na makukuha dyan. Somewhere out there, may mga nagbibigay ng mga template na ganyan. So eto na, na-download na natin, click lang natin tong start.
Tapos, open lang natin siya. Eto na yung pinaka-design natin. And syempre, buksan nyo na yung pinaka-printer ninyo. Tapos, maglagay kayo ng bond paper na long. So, double check nyo ng maigi bago nyo i-print ng maramihan. So, dito gagawa tayo siguro ng 3 klase. I mean, 3 set. Para maipakita ko sa inyo kung wala kayong mga clipping tool or kung meron lang kayo nung duct tape na style. Ganun yung gagawin natin, 'di ba?